Shoutout nga pala kay Kaizen H3. Shoutout din sa Fernandez family from Aiden Fernandez. Shoutout din kay Caberinao from Sub-Saharan Mindanao. Pati na rin kay Jeffrey Umali from Laguna. God bless din sa'yo, idol. Sa taong 1542 sa Hakwan Pass, isang grupo ng mga bata ang nakabitin patiwarik sa ibabaw ng nagliliyab na apoy. Ang init ay hindi na nila matiis, masyadong matindi ito para sa ilan, na bumigay na ang katawan bago pa man tuluyang lamunin ng apoy. Sa isang tabi, ay isang pangkat ng mga lalaki ang nanunood ng walang emosyon. Isa sa kanila ang nagbigay ng ulat na ang numero 6 ay pumanaw na, at iniutos na itapon ang kanyang bangkay. Isa pang lalaki ang mapanlibak na tumawa, tinawag na walang silbi ang pangkat ng mga bata ngayong taon, at kinutya ang kanilang kakulangan sa talento. Di nagtagal, ang kanilang pansin ay lumipat sa isang batang nanatiling kalmado, kahit na sinasakmal na ng apoy ang kanyang katawan. Siya lamang ang nakatiis sa matinding pagsubok. Tinukoy nila siya bilang numero 8. Isang lalaki ang napansin na siya lang ang nakaligtas at napahanga sa kanyang likas na kakayahan sa apoy. Nagbago ang eksena, sa isang sagupaan, ang parehong batang ito ay nakipaglaban sa iba pa. Nang matapos ang laban, ay siya na lamang ang natitirang nakatayo. Sa gilid, ilang lalaki ang napahanga sa nasaksihan. Isa sa kanila ang umamin, na sa kabila ng kanyang murang edad, ang bata ay ganap ng namaster ang lahat ng sining ng Fumo Ninja. Isang nakatatanda ang nagpahayag ng isang tadhana, na ang batang ito ang susunod na magiging pinuno. Sa taong 1546, sa gabi ng labanan sa Kawago, ang lupa ay natakpan ng bangkay sa isang digmaan na nabalot ng dugo. Matagal na panahon na, ay mayroong mga nilalang na gumagalaw sa kadiliman. Mga nilalang na isinilang bilang mga henyo, hinubog sa walang awang pagsasanay sa sining ng pagpatay. Tinatawag silang kusa, o sa iba pang pangalan, rapa. Sa di malamang lugar, isang ibon ang tahimik na nagmamasid. Sa harapan ng isang nakatatanda, ay 3 ninja ang nakaupo. Pinuri sila nito sa kanilang matagumpay na pag-atake. Ang matandang ito ay si Hojo Genan. Ipinahayag niya na ang kanyang Panginoon ay nasiyahan sa kanilang tagumpay at magbibigay ng gantimpala sa pangkat ng Fumo Ninja. Maliban sa iba, ay itinuon niya ang kanyang atensyon sa isang ninja. Tahimik itong tumangala at sumagot ng pagsang-ayon. Siya ang ikalima, si Fumoko Taro, ang batang minsang nakaligtas sa apoy, na ngayon isang bihasang mamamatay tao na. Matapos silang paalisan, ay lumitaw ang isang ninja na nakabitin mula sa kisame. Binalaan niya si Genan na huwag masyadong magtiwala sa kanila, sapagkat ang Fuma ay naiiba sa ibang ninja, sila ay di pangkaraniwang mga nilalang na dumaan sa malupit na pagsasanay. Ang digmaan ay hindi higit sa isang tambak ng mga katawan, walang awa, at napuno ng mapamuksang ninjutsu ng Fuma na mas mataas pa sa karaniwang sining pandigma. Subalit tumawa lamang si Genan. Wala raw dapat ipag-alala, sapagkat ang Fuma, sa kabila ng kanilang kakayahan, ay sumusunod lamang sa isang di matitinag na batas, ganap na katapatan sa Hojo clan. Ang sinumang sumuway dito ay mamamatay. Sa kanyang pananaw, sila ay mga nilalang na inalipin ng kanilang sariling batas, mga kawawang nilalang, at dahil dito, ay sila ang perpektong kasangkapang pampatay. Sa taong 1579, sa labanan sa Kisegawa, isang general ang nakasakay sa kanyang kabayo, sumisigaw sa kanyang mga tauhan na putulin ang ulo ng kalabang general at ipakita ang kanilang kagitingan. Ngunit biglang napahinto ang kanyang pangkat nang makita nilang may isang bata na nakatayo sa kanilang daraanan. Hindi siya makapaniwala na may bata sa digmaan, subalit naglaho ang kanyang pag-aalinlangan at iniutos niyang patayin ang bata. Tahimik na hinubad ng bata ang kanyang maskara, at noon mismo, ang kanyang kapangyarihan ay sumiklab. Sa isang sigaw, fire transformation, at isang napakalakas na pagsabog ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang apoy ay dumaluyong sa ere, pinugot ang ulo ng kabayo, at tinupok ang mga sundalo. Natunaw ang balat mula sa kanilang mga buto habang kumakalat ang naglalagablab na apoy. Sa ilalim ng lupa, ay may mga nilalang na nagmamasid. Ang kanilang mga mukha ay lumitaw mula sa lupa, bago sila biglang tumalon at lumapag sa harapan ng general, at sa isang iglap, ay napuno ng anino ang buong paligid. Ang general ay nanginig sa takot, nakilala niya sila bilang mga kusa. Subalit sa isang iglap, ay lumitaw si Kotaro sa kanyang likuran. Sa isang mabilis na galaw, ay tinaga niya ito, at nawasak ang ulo ng general. Sa itaas,
ay isang lawin ang umiikot sa digmaan na puno ng usok. Tumangala si Kotaro, malalim ang iniisip, ang pagpatay ang kanyang buhay. Pumatay siya upang mabuhay, at patuloy siyang papatay. Sa taong 1613, ang matandang mandirigma, si Kotaro, na ngayoy 80 taong gulang na, ay inilalakad sa isang nayon, nakagapos ang kamay. Ang minsang kinatatakutang ninja ay ngayoy isang matandang lalaki na, at pinapahiya sa harap ng bayan. Nagbulungan ang mga tao, hindi sila makapaniwala sa presensya at laki ni Kotaro. Hindi nila mapigil ang tawagin siya bilang isang halimaw, isang demonyo. Sa taong ito, si Fuma Kotaro ay nahuli ng Edo Shogun. Matagal nang bumagsak ang Hojo clan, na tinalo ni Toyotomi Hideyoshi sa pagsalakay sa Odawara. Wala nang natitirang kanlungan o pamana para kay Kotaro. Isang lalaki ang lumapit, at tinanong kung mayroon siyang huling salita. Ngunit nanatiling tahimik si Kotaro, tinanggap niya na ang kanyang wakas. Ang lalaki ay tumawa, hindi siya makapaniwala na kahit ang isang alamat katulad ni Kotaro, ay natalo dahil sa madaming bilang ng kaaway. Subalit nang tumingin si Kotaro sa kanya, siya ay natigilan at napuno ng di maipaliwanag na takot, na ikinatuwa naman ni Kotaro. Sa kanyang huling sandali, napatanong siya sa kanyang sarili, bakit ako nabuhay ng ganito katagal? Bakit hindi ko kailanman kinatakutan ang kamatayan? Hindi niya maintindihan kung bakit. Master Kite, buhay ka pa ba? Papanoodin mo ba ako hanggang sa dulo? Simula pagkabata, ay hinangad niya ang kalayaan. Isang pangarap na hindi niya matamo kahit sa kanyang katandaan, hanggang sa kanyang huling hininga. Di nagtagal ay bumagsak ang espada, at nalaglag ang kanyang ulo. Subalit ang kanyang mata ay puno ng pagkagulat, sapagkat sa harapan niya, ay isang pulang daliri ang lumitaw, nakaturo sa kanya. Isang mahiwagang kamay ang nasa harapan niya. Isang tinig ang nagsabing pinipili siya nito. Isang madilim na lagusan ang bumukas, at isang naglalagablab na apoy ang lumitaw. Ito ay nagsabi na siya ang nakakakita sa katotohanan ng mundo. Mabubuhay kang muli, saad nito. At sa isang iglap, ay minulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay mabigat, ang kanyang mga baga sumisigaw, hindi siya makahinga. Ginamit niya ang fire transformation, at isang pagsabog ang lumabas mula sa katawan ng isang dragon, binutis ang laman nito, at lumabas ang nag-aapoy na sanggol. Ang paligid niya ay puno ng kulay, ibang-iba kumpara sa kanyang dating mundo. Ang katawan ng dragon ay bumagsak sa kastilyo, at sa ibabaw nito ay naroon siya, isang sanggol na nakahubad. Sa paligid niya, ay may mga kakaibang nilalang, berdeng balat, matutulis na ngipin, at matulis na tainga. Napatanong siya sa sarili kung ito ba ay isang demonyo. Napahiga siya, tumingala sa langit. Hindi kilalang lugar, mga butiking nagliliparan, mga bagay na wala sa dati niyang buhay. At sa wakas ay naunawaan niya lahat, na siya ay muling nabuhay. Matapos pasabugan ni Kotaro ang dragon, ay may isang tao ang nanunood mula sa ibaba. Nang tumingala siya, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya ang isang sanggol na nahuhulog mula sa langit. Kasabay nito, ay napuno ng tuwa si Kotaro. Ang kasiyahan niya ngayon ay hindi katulad ng anuman na kanyang naranasan noon. Niyakap niya ang sandaling iyon, ipinahayag sa sarili na siya ay muling isinilang. Simula sa sandaling iyon, ay naramdaman niyang siya ay tunay ng malaya. Halos 100 taon na ang nakalipas, ay tinalo ng bayaning si Arslad ang Panginoon ng mga demonyo. Siya at ang kanyang mga kasama ay kinilala bilang 4 na dakilang bayani at naging alamat. Ngunit sa muling pag-usbong ng bagong Panginoon ng mga demonyo, ang lakas ng lahi ng mga demonyo ay lumakas rin ng husto. Karamihan sa ibabaw ng mundo ay naging bahagi na ng kaharian ng mga demonyo, naging hudyat ng isang bagong panahon, isang panahong pinamumunuan ng lahi ng mga demonyo. Sa kasalukuyan, ay isang dambuhalang berdeng nilalang ang nakatayo sa ibabaw ni Kotaro, ang napakalaking paa nito ay nakadagan sa kanya. Habang ito ay nakatanaw pababa, napansin nito ang sanggol sa ilalim ng kanyang paa at nagtanong kung ano ba ang kanyang nakikita. Napagtanto niya na ito ay isang batang tao, na nahulog kasabay ng dragon, wala itong kwenta, wika niya. Ang nilalang ay isang miyembro ng lahi ng mga goblin, siya ang hari ng mga goblin. Nang may panunuya, ay hinamak ng hari ng goblin si Kotaro bilang isang mahina at mababang uri ng nilalang. Sinipa niya si Kotaro, dahilan upang gamulong ito, hanggang sa huminto ito ng nakatihaya sa malapit. Sa paligid, ay nagkaroon ng kaguluhan sa mga goblin. Isa ang sumigaw sa hari ng goblin, sinasabing ganap nang nawasak ang kastilyo ng Sky Goblin.
Isa pang goblin ang sumumpa sa kanilang masamang kapalaran, tinawag ang pagkawasak ng kanilang tahanan bilang isang hindi mapapatawad na bagay. Sa galit, ay iminungkahi ng hari ng goblin na patayin ang bata, at masiglang sumang-ayon ang ibang goblin. Sa tumitinding pagnanasa sa dugo, ay naghanda silang tapusin ito sa isang madugong pagpatay. Itinaas ng hari ng goblin ang kanyang sandata at buong lakas na ibinagsak ito kay Kotaro. Ang mga goblin ay sumabog sa hiyawan, nagdiwang ng buong kasiyahan sa kritikal na atake ng kanilang pinuno. Subalit nang mawala ang alikabok, ay nanlilisik ang mata ng hari ng goblin, sapagkat naiwasan ni Kotaro ang kanyang pag-atake. Si Kotaro naman, ay nakahinga ng maluwag, halos tinamaan siya. Hindi makapaniwala ang mga goblin sa kanilang nakita, ang sanggol ay nakaiwas. Habang sinusuri ni Kotaro ang kanyang katawan, naisip niyang mahina pa ang mga buto ng isang sanggol, kaya't mahirap ang kumilos. Kahit nahihirapan, ay pinilit niyang tumayo. Nanginginig ang kanyang katawan, subalit nagawa niyang bumangon. Napatitig ang hari ng goblin sa gulat habang biglang naglaho si Kotaro. Sa isang iglap, ay lumitaw siya sa ibabaw ng ulo ng hari ng goblin. Pinaikot ito sa isang kakilakilabot at hindi likas na posisyon. Nang walang pag-aalinlangan, ay ginamit niya ang isang teknik, ang ninjutsu, hiniram na apoy. At biglang sumabog ang apoy sa paligid niya at ng hari ng goblin, nilalamon silang dalawa. Nagsisigaw sa sakit ang hari ng goblin habang nilalamon ng apoy ang kanyang laman, ngunit hindi bumitiw si Kotaro, at patuloy na pinapakawalan ang apoy. Napako sa pagkagulat ang ibang goblin, gulat sa kanilang nasaksihan. Isa sa kanila ang napatingin, sinusubukang unawain kung paano nagawa ng isang sanggol ang ganoong kataas na antas ng mahika. Hindi lang ito basta mataas na antas ng apoy, ito ay hihigit pa. Samantala, ang dambuhalang bangkay ng dragon ay nakahandusay sa hagdanan ng lumang kastilyo sa himpapawid. Patungo sa wasak na estruktura, ang hagdan ay umakyat pataas, at ang babaeng kanina pa nakamasid ay kasalukuyang papaakyat. Habang umaakyat, ay bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang lugar na ito ay dating pag-aari ng lahi ng mga elf. Bumalik sa kanyang isip ang sanggol, ang lumabas mula sa tiyan ng dragon. Sigurado siyang naroon pa rin ito. Nang marating niya ang itaas at lumingon sa paligid, ay bumungad sa kanya ang isang kakilakilabot na tanawin. Nakakalat ang mga bangkay ng mga goblin sa sahig, tinadtad sa hindi malamang paraan. Sa gulat, ay bumagsak ang kanyang tingin kay Kotaro, na nakahiga sa lupa, hinang-hina mula sa laban. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusubukang unawain ang kanyang nakikita. Posible bang ang sanggol na ito ang may gawa ng lahat ng ito? Dahan-daang hinayla niya ang kanyang suot, at lamambat ang kanyang ekspresyon. Pabulong niyang sinabi sa sarili na sa wakas, ay natagpuan na niya ito, isang maliit na binhi ng pag-asa. Ang babaeng ito ay si Hyrie Titania, isa sa 4 na dakilang bayani. Isang alaala ang biglang sumagi sa isipan ni Kotaro. Nakita niya ang kanyang sarili na buhat ng kanyang ina, ang kanyang ama ay nasa tabi niya, nakangiti ng may pagmamahal. Napuno siya ng kalituhan habang sinusubukang unawain ang pangitaing ito. Lumitaw ang imahe ng kanyang bayan, isang dating nakatagong nayon, ngayon ay ganap ng naglaho, ang abo nito ay patuloy na nananaghoy. Ang natupok na labi nito ay napuno ng patay. Ang nag-iisang tanda ng buhay, ay ang isang sanggol na milagrosong nakaligtas sa impyernong ito. Ang mga may kagagawa ng pagwasak ay nagbanggit tungkol sa isang himala, o marahil, ang kapalaran ng isang ninja. Habang nagpapatuloy ang alaala, ay umalangaw-ngaw sa kanyang isip ang kanyang sariling tinig. Tinanong niya kung ang mga ito ba ay tunay niyang alaala. Sapagkat mula nang dalhin siya sa nayo ng mga ninja, ay nabuhay siya sa paniniwalang wala siyang mga magulang, na ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang sarili. Ngayon, ay nagtataka siya kung bakit biglang lumitaw ang ganitong alaala. Nagising ang kanyang diwa, at dahan-daw ang damilat ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, ay isang napakagandang babae ang nakatitig sa kanya. Naalala niyang muli siyang isinilang bilang isang sanggol, kumislap ang kanyang isipan habang sinusubukang unawain ang babae. Siya ba ay isang residente ng kakaibang mundong ito? Tanong niya sa sarili. Marahang binalot siya ng babae sa kanyang balabal at inilapag sa isang bato bago lumuhad sa harap niya. Pinakilala niya ang sarili bilang si Hyrie Titania at binati siya sa kanyang pangalan. Nagulat si Kotaro kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Pagkatapos, ay may pag-aalalang sinabi ni Hyrie na humihingi siya ng tawad. Ipinagtapat niyang pinasok niya ang kanyang alaala ng walang pahintulot. Kumabog ang isipan ni Kotaro.
Hindi siya makapaniwala na may kakayahan pala ang babae na tumingin sa alaala ng iba. Nagtaka siya kung anong klase ng teknik ito. Sa banayad na tinig, ay tinanong ni Hairi kung maaari ba siyang manatili sa kanyang tabi. Inamin niya ang limitasyon ng katawan ni Kotaro bilang isang sanggol, at inalok ang kanyang tulong, at siniguradong ikatutuwa niya ang pagsuporta sa kanya. Sa loob-loob ni Kotaro, ay nagtatanong siya sa sarili, kung ano ba talaga ang pakay ng babaeng ito. Ngunit sa huli, ay nagpasya siyang hindi iyon mahalaga. Sapagkat kung susubukan man itong tradorin siya, ay papatayin niya ito. Sa mundong hindi siya pamilyar, at nakakulong sa katawan ng isang sanggol, ay mas mabuti na gamitin niya ang anumang mapapakinabangan. Sa pag-iisip na iyon, ay pinakawalan niya ang isang cute na ngiti. At napuno ng matinding emosyon si Hairi sa kanyang ekspresyon at agad siyang niyakap. Mahigpit na binalot ang kanyang maliit na katawan sa kanyang mga bisig. Napuspos ng damdamin, ay nangako siyang gagawin ang lahat upang makatulong. Bumugso ang kanyang kasiyahan, ngunit dahil sa mahigpit na yakap, ay napasubsob ang mukha ni Kotaro sa kanyang dibdib, dahilan upang mamula ang kanyang pisngi. Mabilis siyang humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na labis lamang siyang natuwa at hindi niya napigilan ang sarili dahil sa sobrang kakyutan ni Kotaro. Ngunit kahit sa gitna ng init ng sandali, ay nanatiling matalim ang isipan ni Kotaro. Nagtanong siya sa sarili kung niloloko ba siya ng babaeng ito, subalit wala siyang maramdamang anumang masamang pagnanasa mula rito. Taliwas ito sa lahat ng kanyang inaasahan sa mga tao, nagtaka siya kung paanong may taong walang masamang intensyon. Nagtaka siya sapagkat sa dati niyang buhay, ay napapaligiran siya ng mga taong puno ng masasamang intensyon. Subalit itinaboy niya ang kaisipang iyon. Mariin niyang sinabi sa kanyang sarili, na ang tanging taong tunay niyang mapagkakatiwalaan ay ang kanyang sarili. Para sa kanya, ang kabaitan ay isang kahinaan, isang paraan upang lukuhin ang iba. Iyon mismo ang nais nila, ang paamuhin siya, sirain siya, at gawing isang masunuring aso. Ang pag-iisip na iyon, ang lason na iyon ang kanilang sandata. Subalit sa buhay na ito, ay napagtanto niya, na hindi na niya pipigilan ang gusto niya, hindi na muli. Sapagkat hanggat ang kanyang puso ay nananatiling nakagapos, ay hinding-hindi niya tunay na mararanasan ang kalayaan. At sa unti-unting paglaho ng kanyang mga iniisip, siya ay napapikit at dahan-daang nakatulog. Habang pinagmamasdan siya ng mabuti, ay marahang bamulong si Hairi na labis na napagod si Kotaro. At halos hindi na malabanan ni Kotaro ang antok na bumabalot sa kanya, inamin niya sa sarili na bahagyang dahil ito sa kanyang katawan bilang sanggol, ngunit mula nang dumating siya sa mundong ito, ay may mabuti at payapang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Nagtaka siya kung gaano nakatagal mula nang huli niyang maramdaman ang ganitong kapayapaan habang natutulog. Ang palagiang banta na may papatay sa kanya, na dati ay bumabalot sa kanya ay ngayoy naglaho na. Habang nakahiga siya sa kanlungan ni Hairi, ay tinitigan siya nito ng may pagmamahal. Mahinang ibinulong nito na hindi na nag-iisa si Kotaro sa mundong ito, na narito siya sa tabi niya. Mula roon, isang alaala ng nakaraan ang nagpakita kung paano siya unang natagpuan ni Hairi. Pagdating niya sa Sky Castle, ay bumungad sa kanya ang eksena ng isang mabangis na labanan. Ang mga bangkay ng mga goblin ay nagkalat, mga biktima ng kamay ni Kotaro. Natigilan siya sa matinding karahasan, nagtataka kung sino ang may gawa nito. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang salamangka upang basahin ang alaala ni Kotaro, idinikit niya ang kanyang daliri sa kanyang noo. Sa pag-aktibo ng mahika, ay bumuhos sa kanyang isipan ang mga alaala ng sanggol. Nakita niya ang lahat, ang kanyang buhay bilang isang batang lumaki sa piling ng mga ninja. Ang malamig na mga titig na punong-puno ng kagustuhang patayin siya habang siya'y natutulog. Pinanood niyang isa-isang pinuksan ni Kotaro ang mga mamamatay tao. Kasunod nito, ay napanood niya ang kanyang pagkamatay, at pagkatapos, ay ang kanyang mabangis na laban sa Goblin King. Matapos patayin ang lahat ng goblin, ay umupo itong mag-isa sa sahig, may madilim at nakakikilabot na tingin sa mukha. Ang lahat ng naranasan ni Kotaro, ang bawat paghihirap, bawat pagtataksil, ay tumambad kay Hairi. At dahil sa mga alaalang ito, ay napaiyak siya. Marahang niyakap ni Hairi si Kotaro, habang ang kanyang mga nakita sa alaala ni Kotaro, ay gumugulo sa kanyang isipan. Ang pigilan ng sariling emosyon sa buong buhay nila, ay maituturing na isang kakilakilabot na kapalaran, subalit iyon ang buhay ng isang ninja. Napagtanto niya, na isang maling galaw lamang, ay maaaring maging katulad sila ng mga demonyo. Ngunit sa puso ng batang ito, ay nakita niya ang isang munting liwanag.
Kahit na gaano siya kalungkot, ay hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Hindi bumigay ang kanyang puso sa kasamaan, at ito ang puso ng isang bayani. Sa buhay na ito, ay nais niyang maranasan ni Kotaro ang tunay na pagmamahal, na hindi na siya nag-iisa. Habang nakaupo siya sa isang bato, ay bumangon muli ang Goblin King. Wasak na ang kanyang katawan, bali ang mga kamay at paa, subalit pilit pa rin siyang tumindig. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, hindi niya matanggap ang katotohanan, na isang sanggol na tao ang nagpabagsak sa kanya, na siya, ang makapangyarihang Goblin King, ay napunta sa ganitong kalagayan. Ang galit ay lamubo sa kanyang dibdib, at naghanda siyang umatake muli. Subalit biglang nagmulat ang mata si Kotaro sa mga bisig ni Hairi. Agad niyang itinuon ang kanyang matalim na tingin sa Goblin King, at walang pag-aalinlangang itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, ay pinulbos niya ang Goblin King hanggang sa wala nang natira. Nanatiling tahimik si Hairi, walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyari. Patuloy niyang kinarga si Kotaro, na muling bumalik sa mahimbing na pagtulog. Ang pag-atake ni Kotaro, ay nagdulot ng pagkasira ng malalaking bundok. Lumipas ang ilang sandali, hanggang sa mapansin ni Hairi ang isang bagay na lumilipad sa itaas. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, ay kaagad siyang gumamit ng mahika at pinabagsak ang nilalang. Mabilis niyang hinablot ang kanyang balabal at ibinalot ito sa kanyang katawan. Saglit siyang natigilan, habang unti-unting lumitaw ang kaba sa kanyang mukha. Nagtaka siya kung nadiskubre na ba sila ng mga demonyo. Ang pinakamabilis na ruta palabas ng teritoryo ng demonyo, ay sa teritoryo ng mga elf, sa dating gubat ng higanteng puno, na kung maaari ay ayaw niyang dumaan dito, subalit wala ng ibang pagpipilian, at kailangan niyang dumaan sa dakilang kagubatan ng Rockwood. Samantala, sa ibang lugar, isang imahe ni Hairi ang lumitaw sa pamamagitan ng mahika. Isang tinig ang umalangaw sa isang madilim na silid, na nag-uulat ng direkta sa Demon Lord. Ang lugar ay puno ng 10 nilalang na nakapaligid sa isang dambuhalang mata sa gitna. Ang ulat ay payak, natagpuan na si Hairi Titania, ang hari ng engkanto. Isang mahina at interesadong tugon ang nanggaling sa Demon Lord. Isa sa mga nilalang ang tumawa, nagulat na buhay pa si Hairi. Isa pang boses ang bumantong hininga, tinawag ang ulat na walang halaga. Ang iba naman ay sumang-ayon, at sinasabing nawala na ang dating lakas ni Hairi. Subalit nang lumipat ang imahe sa sanggol na kanyang dala, ay lumalim ang kanilang interes. Ipinakita sa kanila kung paano nilabanan ni Kotaro ang Goblin King at pinagpira-piraso ang iba pang mga goblin ng walang kahirap-hirap. Nanahimik ang silid, na puno ng pagtataka. At may isang nagtanong kung ang batang ito ay tunay ng isang sanggol lamang, at ang isa naman ay simpleng napatawa. Pagkatapos, ay nagbigay ng utos ang Demon Lord, na 10 demonyo ang ipadadala upang kunin ang sanggol at upang patayin si Hairi. Sabay-sabay na tumugon ang 10 nilalang, at tinanggap ang utos. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kagubatan. Si Hairi ay tumatakbo sa makapal na gubat, habol-habol ng mga demonyo. Napamura siya sa sarili, sapagkat masyadong marami ang kalaban. Sa kanyang mga bisig, ang mga mata ni Kotaro ay nanlaki sa tuwa. Ang dambuhalang mga nilalang na humahabol sa kanila ay pumukaw ng kanyang pagkahangang may halong kuryosidad. Binalaan siya ni Hairi na huwag masyadong magpakasaya, sapagkat kapag siya'y malaglag, ay wala na silang pag-asa. Napakarami ng kalaban, na ang tanging pagpipilian nila ay ang tumakas. Biglang bumagsak mula sa itaas ang ilang mga nilalang, na ikinagulat ni Hairi. Hindi siya nag-atubili, at gumamit siya ng mahika at pinulbos ang mga ito sa ere. Sa kanyang mga bisig, ay pinanood ito ni Kotaro ng may matinding paghanga. Hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng ninjutsu, at napahanga siya sa galing ng babaeng ito. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, ay isang dambuhalang nilalang ang bumulusok mula sa itaas, nakahanda ng umatake. Walang magawa si Hairi, at unti-unting bumalot ang takot sa kanyang mukha nang mapagtantong hindi pa tapos ang laban. Mahigpit ang yakap ni Hairi kay Kotaro habang pinipigilan ang sarili na isumpa ang kanyang kahinaan. Pinananabikan niya ang lakas na minsan ay meron siya. Sa kabilang banda naman, ang mukha ni Kotaro ay puno ng kasiyahan habang ang dambuhalang nilalang ay sumugod papunta sa kanila. Ngunit bago pa ito makalapit, ay ilang maliliit na nilalang na parang mga pakpak ang diwata ang biglang lumitaw sa himpapawid. Pumosisyon sila sa pagitan ng halimaw at ng dalawa. Isa sa maliliit na nilalang ang lumutang patungo sa halimaw at hinarap ito ng walang takot, idiniklara nitong ang dalawa ay sa kanila. Biglang napahinto ang halimaw, natigilan ito sa takot,
at pagkatapos ay umatras, naglaho sa malayo. Napalawak ang mga mata ni Kotaro sa gulat habang tinitingnan ang mga kakaibang nilalang. Isa sa mga pakpak ang nilalang ang biglang lumipad papalapit sa kanila. Ang maganda nitong anyo ay biglang napilipit, nagbago sa isang demonyong mukha na puno ng paghamak. Kasabay nito, ay tinawag nitong maruming lahi ng Elfkin si Hyrie at inakusahan silang lumalabag sa kanilang teritoryo. Nakatitig si Hyrie sa mga nilalang na may pag-iingat, ang kanyang isip ay matatag at handa. Alam niyang wala ng ibang landas, at darating din ang araw na kailangan niyang harapin ito. Samantala, ang mga mata ni Kotaro ay nagniningning sa pagkasabik, namangha sa kakaibang anyo ng mga diwatang ito. Mabilis na lumakas ang sigaw ng mga diwata, na puno ng puot. Naiinis silang makita si Hyrie at hiniling nilang ibigay niya ang sanggol, at kanila siyang lalapain. Ngunit bago pa sila makakilos, ay biglang sumugod si Kotaro, isiningit ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga hita ng nagulat na mga diwata. Namula ang kanilang mga mukha sa matinding pagkagulat. Napasigaw sila, isa ang napatili sa sarap. Ang isa naman ay halos mapasigaw sa sarap, at tinawag siyang manyakis. Napasinghap si Hyrie nang mapagtanto niyang nawala na si Kotaro mula sa kanyang bisig. Pilit niya itong binabalaan, na hindi sila mga ordinaryong nilalang. Sila ay mababangis at napakapanganib. Ngunit si Kotaro, na may patuloy na nakangiting mukha, ay tumawa sa kasabikan, tila aliw na aliw sa mga lumilipad na nilalang. Habang pinagmamasdan naman siya ni Hyrie, ay may naramdaman siya sa kanyang puso, isang matinding pakiramdam ng kasiyahan. Ang inosenteng ngiting iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang tunay na masaya si Kotaro. Sa wakas, ay nakalaya na siya mula sa malupit na buhay na dati niyang kinagiznan. Subalit ang isang diwata ay nanggagalaiti sa galit. Tinawag nitong nakakainis na bata si Kotaro at nagbantang i-paralyze siya. Mula sa bibig nito, ay isang berdeng tinik ang unti-unting nabuo. At kaagad itong pinakawalan patungo kay Kotaro, at mabilis na nakilala ito ni Hyrie, na mga may lasong tinik. Sumunod ang iba pang mga diwata, at sabay-sabay na nagpaputok ng mas maraming tinik sa direksyon ni Kotaro. Ngunit sa isang iglap, ay kumilos si Kotaro. Sa liksi ng isang sanay na ninja, nasalo niya ang mga papalapit na tinik gamit ang kanyang mga kamay at paa, ganap na pinahinto ang atake. Natigilan ang mga diwata, ang kanilang mga mata ay napuno ng takot nang salubungin sila ng isang nakakakilabot na titig mula kay Kotaro. At nang walang pag-aalinlangan, ay ibinalik niya ang mga tinik sa kanila. Tumama ito sa kanilang mga katawan, at tumugos sa kanilang laman. Ang kanilang mga sigaw ng paghihirap ay umalangaw-ngaw sa ere bago sila isa-isang bumagsak sa lupa, wala ng buhay. Isa sa mga tinamaan na diwata, na halos wala ng hininga, ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot, hindi siya naniniwala na mga galaw iyon ng batang sanggol. Dahan-daang lumapag si Kotaro sa lupa, ang init ng labanan ay unti-unting naglaho sa kanyang mukha. Ang kanyang isip ay nanatiling malamig at matalas. Napagtanto niya na kapag may naramdaman siyang may gustong pumatay sa kanya, ay hindi niya mapigilan ang kumilos, na laging sumusira sa kanyang mood. At sa loob ng kanyang isipan, habang natatapos ang laban, ay iniisip lang niya kung gaano siya kaantok. Sa isang iglap, ay isang dambuhalang tinik ang dumaan sa ere, patungo kay Kotaro. Ngunit bago ito tumama, ay kaagad siyang sinunggaban ni Hyrie at tumakbo palayo. Habang tumatakbo, ay lumabas ang dugo mula sa isang sariwang sugat sa kanyang katawan, tinamaan siya habang pinuprotektahan si Kotaro. Tumingala si Kotaro sa kanya, ang kanyang mga mata ay lumawak ng unti-unting lumubog sa kanyang isipan ang realidad ng nangyari. Nanghina si Hyrie, at napaluhod sa lupa. Nanginginig siya habang patuloy na tumatagas ang dugo mula sa kanyang sugat, sinumpa ang sarili dahil hinayaan niyang matamaan siya. Sa likod nila, mula sa isa sa mga nahihimlay na diwata, ay lumitaw ang isang mahinang pagtawa, mahina ngunit puno ng panlilibak. May isang nilalang na papalapit, isang dambuhalang nilalang ang unti-unting lumitaw sa di kalayuan. Mahina ngunit may halong tuwa, ay inihayag ng nakahandusay na diwata ang kanyang pagdating, ikinatuwa niya ang pagdating ng kanyang ina. Isang nakatatakot, at dambuhalang anyo ng isang mas malupit na diwata ang lumitaw. Ang presensya nito ay nagdulot ng takot sa sugatang si Hyrie. Sa isang tinig na puno ng pang-aalipusta, ay hindi siya makapaniwala na si Hyrie mismo ang pumunta sa lugar na ito. Napatitig si Hyrie sa nilalang, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang nilalang sa harapan nila ay si Elva. Si Elva, ang reyna ng diwata,
ay mariing inutusan si Hyrie na ibigay sa kanya ang sanggol. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding ambisyon habang buong yabang niyang idineklara na matapos niyang patayin si Hyrie, sa wakas ay kikilalanin na siya bilang isa sa 10 demonyo. Hindi makapaniwala si Hyrie sa narinig niya. Ang ideya na si Elva ay sasali sa lahi ng mga demonyo ay hindi niya halos mapaniwalaan. Bago pa siya makapagsalita, ay pinatigil siya ni Elva. Sa isang nakakadiring kilos, may hinugot si Elva mula sa kailaliman ng kanyang lalamunan. Isang sandata na kung paano niya naitago sa loob ng kanyang katawan ay isang misteryo. Habang unti-unting lumalabas ang sandata mula sa kanyang bibig, ay matigas ang paninindigan ni Elva, hindi na siya kailanman susunod sa mga utos ng Elfkin. Sa isang iglap, ay agad niyang inilunsad ang kanyang pag-atake. Bahagyang nakaiwas si Hyrie habang ang atake ni Elva ay nagpasabog sa kagubatan, winasak ang isang dambuhalang puno sa likuran. Subalit sa halip na magulat, ay isang malamig na pangungutya ang lumabas sa tinig ni Elva. Ipinaliwanag niya na ang kanyang lasong pag-atake ay napakapuro na kaya nitong tunawin ng kahit anong bagay, at ipinangako niya na ang susunod na hampas ay siyang tatapos sa buhay ni Hyrie. Ngunit sa halip na umatras, ay mas lumakas ang determinasyon ni Hyrie. Hindi kailanman niya ibibigay si Kotaro. Sa kanyang mga bisig, ay tiningala siya ni Kotaro, ang kanyang mga mata ay malawak at parang tulala. Walang pag-aalinlang ang inilabas ni Elva ang kanyang susunod na galaw, ang Fairy King's Grand Sword Dance. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap, nilipol ang buong paligid. Ngunit bago pa umabot ang pag-atake kay Hyrie, ay isang daliri ang itinaas ni Kotaro, at huminto ang atake sa kanyang harapan. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot kay Kotaro. Sa kanyang isipan, ay naunawaan niyang hindi niya kayang iwan ang babaeng ito. Nanlaki ang mata ni Elva sa pagkagulat, sapagkat ang sanggol ay nagawang pigilan ang kanyang atake gamit lamang ang isang daliri. Doon niya naintindihan ang lahat, alam na niya ngayon kung bakit hinahabol ng mga demonyo ang batang ito, dahil hindi siya isang ordinaryong sanggol. Samantala, si Kotaro ay naiinis sa limitasyon ng kanyang katawan, dahil napakadali nitong mapagod. Kaagad na ginamit ni Kotaro ang kanyang ninjutsu, Finger Sever, at sa isang iglap, ay nahati ang katawan ni Elva. Damaloy ang dugo mula sa kanyang bibig habang siya ay napaatras, ang kanyang isipan ay nasa lubos na kalituhan. Hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari. Bago pa niya may proseso ang lahat, ay muling sumugod si Kotaro upang tapusin siya. Ngunit bago niya magawa iyon, ay isang tinig ang pinigilan siya, si Hyrie. Tama na, huwag mo siyang patayin. Puno ng galit, ay tumingin si Elva kay Hyrie. Nagtataka kung ano ang binabalak nito. Ngunit puno ng kagandahang loob ang sagot ni Hyrie, na nais niyang iligtas si Elva. Tumangala si Kotaro kay Hyrie habang sinimulan nitong isalaysay ang nakaraan. Noong unang panahon, magkasama at mapayapang nanirahan ang Elfkin at Fairykin sa loob ng kagubatan. Ang kanilang tahanan ay isang saganang lupain na tinatawag na gubat ng higanteng puno. Nagkasundo ang hari ng Elfkin at hari ng Fairykin, ang mga Elfkin ang namahala, gamit ang kanilang karunungan, habang ang Fairykin, gamit ang kanilang lakas, ang siyang magtatanggol sa kanilang tahanan. Ngunit may madilim na katotohanan sa kasunduan nilang iyon. Ginamit ng mga Elfkin ang Fairykin bilang mga kasangkapan, itinuon sila bilang mas mababang nilalang, mga barbaro na walang tunay na sibilisasyon o talino. At sa paglipas ng panahon, ang hinanakit at galit ng Fairykin ay lumago, hanggang sa sumiklab ang isang malupit na digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Noong panahong iyon, ay bata pa si Hyrie, kaya wala siyang magawa. Napagtanto ni Kotaro na sa bawat mundo, ay pareho lang ang kwento, mayroong mga nang-aapi, at mayroon ding mga inaapi. Akala niya ay isang batang babae pa si Hyrie, na puno ng tapang at paninindigan, kahit sa kanyang murang edad. Ngunit nang ibunyag ni Hyrie na ang digmaang ito ay naganap lamang 150 taon na ang nakalilipas, si Kotaro ay natigilan. Hindi siya makapaniwala na mas matanda pa si Hyrie kaysa sa kanya. Anong klaseng mundo ito? Tanong niya sa sarili. Subalit walang pakialam si Elva sa mga pinagsasabi ni Hyrie. Para sa kanya, ay isang bulok at lumang kwento na lamang ang mga iyon. Habang nagsasalita, ay nagsimulang magbago ang anyo ni Elva. Ipinahayag niya na ang laso na inihagis niya kanina ay dapat kumalat na sa katawan ni Hyrie. Handa na siyang tapusin ito. Handa na siyang tapusin ang prinsesa ng Elfkin. Sa kabutihang loob, ay sinubukang pigilan ni Hyrie si Elva. Walang kwenta ang labanang ito, mauuwi lang ito sa pagkawasak, subalit hindi siya pinakinggan ni Elva.
Ito ang aking misyon, sigaw niya. Isinaad niya na noong digmaan sa pagitan ng kanilang lahi, siya rin ay isang prinsesa. At ngayon, dalawang natitirang prinsesa ang muling nagtagpo, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang magkaaway. At upang matupad ang kanyang kapalaran, ay kailangang mamatay ni Hyrie. Biglang lumiwanag ang mahika sa kanyang leeg. Napatingin si Hyrie, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Isa itong selyo ng kontrata. Si Elva ay nakipagkasundo sa demonyo, isang pakikipagtipan sa isang makapangyarihang nilalang. At sa kanyang malamig na tinig, ay kinumpirma ni Elva ang katotohanan. Pareho lang tayo, Hyrie. Dapat mong maunawaan, na ang kapangyarihang dumadaloy sa akin ngayon, ay biyaya mula sa hari ng mga demonyo. Isang alaala ang bumalik mula sa pagkabata nina Hyrie at Elva. Inosente ngunit mabigat ang tanong ni Hyrie kay Elva kung bakit tila walang katapusan ang mga labanan sa mundo. Binanggit niya na ang lahing tao, demonyo, hayop, lahat ay mga nilalang na pilit lang na namumuhay. Nabanggit din niya ang mga elfkin at fairykin, at ang pag-asa na balang araw. Ngumiti si Elva ng banayad at sinabing magiging ayos lang ang kagubatan. Ipinaalala ni Elva na magkaibigan silang dalawa, at walang makakabago roon. Napatigil si Hyrie sa pagkakasabing iyon, pagkatapos ay ngumiti habang umaalingaw-ngaw ang mensahe sa puso niya, na oo, mananatili silang magkaibigan. At naglaho ang alaala, sa kasalukuyan, nasa kalagitnaan pa rin ng pagbabagong anyo si Elva. Lumakas ang kanyang tinig, tila nababaliw sa kapangyarihang bumabalot sa kanya, ang kapangyarihang galing sa lahing demonyo, na ipinagkaloob mismo ng hari ng mga demonyo. Idineklara niyang ang lahat ng ito ay upang patayin si Hyrie. Habang pinagmamasdan ni Hyrie ang pagbabagong bumabalot sa matalik niyang kaibigan, ay bumigat ang kanyang puso. Nakita niya ang contract seal na nakamarka sa katawan ni Elva. Isang nakakakilabot na kaisipan ang sumagi sa kanya, na kung ano ang ginawa ni Elva sa sarili. Dahil sa pagtanggap ng selyong iyon, ay naging isa na lamang siyang kasangkapan ng hari ng mga demonyo. Iningatan ni Hyrie ang kanyang natitirang lakas para sa isang tao lamang, pero para kay Elva, ay gagamitin niya ito. At ngayon, ay biglang tumawa si Elva. Kinutya niya si Hyrie dahil sa sobrang takot na hindi man lang ito makapagsalita, isinisigaw niyang mamatay na ito. Pinakawalan ni Elva ang isang makapangyarihang teknik, Fairy King's Grand Sword Dance Crucifix, at isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lupa, winasak ang paligid. Tumawa si Elva sa gitna ng pagkawasak, naligalig sa tagumpay, sinabi niyang winasak na niya si Hyrie. Ngunit biglang sumiklab ang mahika mula sa mismong lugar ng atake ni Elva. Sa gitna ng bola ng enerhiya, ay lumitaw si Hyrie, nagbagong anyo, may mga pakpak na tila anghel na bamuka sa kanyang likod, pinakawalan niya na ang kapangyarihang matagal na niyang itinago. Napanganga si Elva, ang matinding pressure ng mahika na bumangga sa kanyang pandama ay hindi niya maunawaan. Ganito kalakas, imposible, akala niya'y matagal nang nawala ang lakas ni Hyrie, kaya paano nangyari ito? Nagsimulang bumigkas si Hyrie ng mga oras yun, una ay spell para sa ganap na paggaling ng kanilang sugat, sunod ay ganap na pagbabalik ng stamina. Ang kanyang katawan, na sugatan kanina, ay agad na gumaling. Si Kotaro naman, na nasa kanyang mga bisig, ay nanlaki ang mga mata. Naramdaman niyang gumagaan ang kanyang katawan at unti-unting nawawala ang antok na nararamdaman niya. Nalilito siya at pinipilit intindihin ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Elva, dahil sa mataas na antas ng spell, napagtanto niya na ang lakas na ito, ay walang iba kundi ang mahikang minsan ay taglay ni Hyrie, noong siya ay kilala bilang ang dakilang pantas, si Hyrie Titania. Patuloy ang pag-agos ng mahika ni Hyrie, nagniningning sa lakas, habang itinuro niya si Elva. Sa matatag ngunit maawain na tinig, idineklara niyang ililigtas niya si Elva. Isinagawa niya ang Freezing Sacred Stigmata, isang makapangyarihang boltahe ng mahika ang dumaluyong sa hangin at tumama sa dibdib ni Elva. Ang demonyong enerhiya na sumukop sa kanya ay nagsimulang maglaho, unti-unting nagkakalas sa hangin habang nakatayo siyang tulala sa harapan ni Hyrie. Muling nagsalita si Hyrie, sinabi niya kay Elva na malaya na siya sa gapos. Isinaad ni Hyrie na may mga bagay siyang mas gustong ipaglaban kaysa sa kanilang lahi, at iyon ay ang kanilang pagiging magkaibigan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elva, hindi siya makapaniwala na naalala rin ni Hyrie ang mga pangyayari mahigit 100 taon na ang nakalipas. Natalo na sila noon sa digmaan, at dapat doon na ito nagtapos. Subalit bakit napunta sa ganito ang sitwasyon? Naalala ni Elva ang sandaling nagbago ang lahat,
nang pakinggan niya ang mga salita ng mga demonyo at hinayaang maligaw ang sarili. Ngayon ay nakatayo na si Kotaro, puno ng tuwa at iniabot ang kamay kay Elva. Ganoon din si Elva, pareho nilang iniabot ang mga kamay ng isa't isa. Subalit bago sila maghawakan, ay isang napakabangis na puwersa ang bumagsak mula sa langit. Isang nilalang ang sumalpok sa itaas ni Elva at itinulak siya sa lupa. Napatigil si Kotaro, puno ng pagkagulat. Ang nilalang na bumagsak kay Elva ay tumingin sa paligid na may kasiyahan. Tumanggap ng selyo mula sa hari ng mga demonyo para lang matapos ng ganito. Nakakahiya, nakakainis na katapusan, wika ng nilalang. Ang nilalang na ito ay nagngangalang Aproo, isa sa 10 demonyo. Nakatayo siya ng matagumpay sa ibabaw ng katawan ni Elva, tumatawa ng malakas. Ang baluktot na tuwa sa kanyang mukha ay nagsasaad ng matinding kaligayahan sa pagdurusa ng kalaban. Dahil para sa kanya, ito ang tunay na kasiyahan. Muling sumiklab ang kapangyarihan ni Hairi, na puno ng galit ang kanyang puso sa nasaksihan. Si Kotaro ay nakatigil pa rin, nanlalaki ang mata sa gulat. Si Aproo, na nakangisi pa rin, ay nagkomento sa kondisyon ni Elva. Isinaad niya na ang pagbabagong dulot ng contract seal ay nawala sa kontrol, at tila hindi ito nakayanan ni Elva. Sa tindi ng galit, ay ginamit ni Hairi ang mas matinding lakas mula sa sarili. Walang pag-aalinlangan niyang isinagawa ang isang transfer spell at agad na pinadala sina Kotaro at Elva sa kanyang tabi. Hindi na siya nag-aksaya ng oras pa, isang matinding mahika ang pinakawalan niya, ang Karmic Inferno Annihilation Spell. Isang dambuhalang pagsabog ng enerhiya ang sumambulat mula sa kanyang palad, winasak ang paligid. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok, ay makikitang lumulutang sa ere si Hairi, hingal na hingal sa sobrang enerhiya na kanyang pinakawalan. Si Elva ay walang malay na lumulutang sa tabi niya, habang si Kotaro naman ay nakatingin na may halong galit. Ngunit kahit ganoon kalakas ang spell, ay tumambad pa rin ang katawan ni Aproo, na nakangiti at hindi man lang nasaktan. Umubos siya ng bahagya, pinapagpag ang dumi sa katawan, at nagreklamo sa biglaang pag-atake at kalat na iniwan nito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata ni Hairi, at napagtanto niyang kahit ang pinakamalakas niyang spell ay walang epekto. Napagtanto niya na ito ay dahil sa kakilakilabot na enhancement na dulot ng contract seal, hindi siya makapaniwala na walang saysay ang kanyang pinakamatinding mahika. Lalo pang lumawak ang ngiti ni Aproo, at sinabi niyang galit na siya ngayon. Bigla siyang sumugod kay Hairi sa napakatinding bilis, subalit mabilis namang kumilos si Hairi, bumigkas ng spell na lumilikha ng harang. Ginamit niya ang mga bato mula sa lupa upang protektahan ang sarili at ang dalawa pa, ngunit hindi natinag si Aproo, at habang papalapit, ay idineklara niyang walang silbi ang harang. Isinagawa niya ang Exploding Demon Fist, at agad na gumuho ang buong batong hadlang. Subalit sa gitna ng naglalansakang alikabok, ay matatag na tumayo si Hairi, handa na agad sa susunod na pag-atake. Pinakawalan niya muli ang sinaunang spell na Freezing Sacred Stigmata upang tanggalin ang contract seal ni Aproo. At may mga sinag ng enerhiya ang damaloy mula sa kanyang mga daliri papunta kay Aproo. Ngunit matapos ang liwanag, ay naroon pa rin si Aproo, walang bahid ng pinsala. Tumili pa ito sa tuwa, binanggit na muntik na siyang matamaan, at kinilala ang spell bilang ang Freezing Sacred Stigmata, patunay sa pagiging dakilang pantas ni Hairi. Ngunit kasunod nito, ay may paasar siyang ngisi, at itinama ang sarili na hindi na pala dakila si Hairi. Napaluhod si Hairi, nanginginig. Ubus na ang lakas niya dahil sa walang tigil na paggamit ng malalakas na mahika. Napagtanto ni Hairi na tuluyan nang naubos ang kanyang mahika. Nakatingin sa kanya si Aproo na may pagkadismaya. Nawalan ng sigla ang saya ng labanan habang nililibak niya ang dating makapangyarihang salamangkero na ngayoy halos wala ng lakas. Napatanong siya na siguro, ang tunay na kapangyarihan ni Hairi ay dating nakatago sa isang mahiwagang bato at pansamantala lamang itong bumalik. Pero aniya, ay wala na rin itong saysay, kaya sinabi niyang mamatay na lang si Hairi. Pero bago niya tapusin ang lahat, ay ngumisi si Aproo at nagsabing may sasabihin pa siya, isang bagay na nasabi rin niya noon kay Elva. Isang alaala ang lumitaw, si Elva ay nakaluhod sa harapan ng 10 demonyo. Nasa unahan si Aproo, nakatingin ng diretso kay Elva. Tinanong niya kung ayos lang ba kay Elva ang lahat, ang pagkamatay ng kanyang mga kasama, ang kahihiyan. Pinukaw niya ang galit na nakatago sa puso ni Elva at kung hanggang kailan niya ito balak pigilan. Hinimok niya si Elva na magalit, na palayain ang kasamaan sa puso, sapagkat bagay ito sa isang nilalang ng Demon King. Sinabi ni Aproo na matutuwa ang Demon Lord at sa tulong ng lakas ng lahing Fairy King bilang mandirigma,
ay mas lalakas pa sila. Sa kasalukuyan, ay tumawa ng malakas si Aproo. Sinabi niyang nagbibiro lang siya noon, tinawag pa nga niya si Elva na kasing tanga ng insekto. Nilait niya ang mga diwata, sinabing marami sila at madaling gamitin bilang mga tauhan. At binanggit niya na alam din ito ni Hyrie, bilang isang elfkin, na totoo na kasangkapan lamang ang mga diwata. Sumigaw si Hyrie sa galit, sinabing pinaglalaroan ni Aproo ang kanyang matalik na kaibigan. Napatingin si Aproo sa mukha niya at sinabing ang ganda ng itsura ni Hyrie kapag nagagalit, na mas nakakatuwa nga siyang patayin. Si Kotaro naman, na lumulutang pa rin, ay nagngingit-ngit sa galit habang pinapakinggan ang sinasabi ni Aproo. Nakatayo si Aproo sa harapan ni Hyrie, may baliw na ngiti sa kanyang mukha habang ninanamnam ang puot ng kanyang kalaban. Halos hindi mapigilan ni Hyrie ang kanyang galit, at sa matinding puot ay sinumpa niya si Aproo bilang isang nilalang ng dilim. Subalit hindi natinag si Aproo, bagkus ay lalo pa siyang natuwa. Sabik marinig ang huling sigaw ni Hyrie. Nagsimulang mag-ipon si Aproo ng kapangyarihan, handang pakawalan ang isang mapanirang pag-atake. Habang pinakawalan niya ang exploding demon fist, ay isang figure ang biglang dumaan sa pagitan nila. Si Kotaro, na gumalaw na parang kidlat, ay hinarang ang suntok ni Aproo at tumindig sa pagitan niya at ni Hyrie. Nanlaki ang mata ni Aproo sa gulat, hindi makapaniwalang napigilan ito ng isang paslit. Nag-iba ang ihip ng hangin, tinutok ni Kotaro ang tingin niya kay Aproo, isang tingin na nagbabadya ng panganib. Napasigaw si Aproo, naramdaman niya ang panganib. Subalit kaagad na ginamit ni Kotaro ang teknik na ninjutsu redirection. At ang lakas mula sa suntok ni Aproo ay bumalik sa kanya, at sa isang iglap ay pinirepiraso ang kanyang katawan hanggang sa wala nang matira kundi mga pira-pirasong laman. Ang redirection ay isang pangunahing teknik ng taijutsu ng mga ninja. Ito ay pansamantalang nag-iimbak ng puwersa bago ito pakawalan. Napamulagat si Hyrie sa pagkabigla, at mahina niyang nasambit ang kanyang paghanga. Sa loob-loob ni Kotaro, ay pinag-isipan niya ang sarili. Isinaad niya na sa buong buhay niya, ang pagpatay lamang ang tanging alam niya, ang patayin ng mga kalaban, at alisin ang damdamin. Akala niya, ay isa siyang walang pusong ninja. Subalit ngayon, ay may pagbabagong naganap, naramdaman niya na ayaw niyang mawala si Hyrie. May isang kakaibang damdamin ang nagising sa kanyang dibdib, damdamin ng pagmamahal, kalungkutan, at pangungulila. Napatanong siya sa sarili kung may puso din ba ang isang katulad niya. Dahan daw ang tumulo ang kanyang luha habang tinatanong ito sa sarili. Sa lupa naman, ang putol-putol na katawan ni Aproo ay gumagalaw pa rin. Hirap siyang unawain ang nangyari, hindi niya akalaing madadaig siya ng paslir. Kahit ang proteksyon ng kontrata sa Demon King ay hindi naging sapat. Napagtanto ni Hyrie ang katotohanan, na sapagkat hindi galing sa mundong ito ang ninjutsu ni Kotaro, kaya kaya niyang wasakin kahit ang pinakamalakas na proteksyon ng demonyo, kabilang ang selyong kontrata. Ngunit kahit basag-basag na ang katawan, ay tumawa pa rin si Aproo at nagbitaw ng full stamina recovery spell. At sa isang iglap, ay muling nabuo ang kanyang katawan. Sa kakaibang tuwa, ay idineklara niyang gusto niya si Kotaro, nagustuhan niya ang madilim na mata ni Kotaro, ang mga mata ng isang mamamatay tao, puno ng lungkot, galit, at pagkamuhi. Tinawag niya si Kotaro na isang kapwa kaluluwang puno ng paghihirap at sinabing karapat-dapat siyang maging bahagi ng hukbo ng Demon King. Tinalok niya ito ng pwesto sa kanilang tabi upang pamunuan ang mundo. Natigilan si Kotaro, umalangaw sa isipan ang sinabi ni Aproo. Naalala niya na ang malakas ang naghahari sa mahina, kahit saang mundo ka man mapunta. Subalit wala siyang pakialam sa mga pinagsasabi ni Aproo, at bilang tugon, ay inilabas niya ang kanyang dila bilang pangungutya. Tumawa si Aproo, aliw na aliw sa sagot ni Kotaro. Ngunit bigla siyang sumeryoso, at nagbago ang anyo ng kanyang katawan, naging dambuhalang malahalimaw. Nangako siyang dadalhin niya si Kotaro sa kanila, kahit sa pilitan pa. Sa sobrang lakas, ay nanginig si Hyrie. Napagtanto niya na ito ang tunay na lakas ng isa sa 10 demonyo. Idineklara ni Aproo na didisiplinahin niya si Kotaro, at dadalhin pabalik sa Demon King. Puno ng takot, ay sumigaw si Hyrie kay Kotaro na tumakas. Sa isip niya, ay may hangganan din ang kapangyarihan ni Kotaro, at hindi nito kakayanin ang susunod na pag-atake ni Aproo. Subalit payapa lang na itinaas ni Kotaro ang kanyang kamay at tinanggap ang buong lakas na suntok ni Aproo. Nagkabitak-bitik ang lupa sa ilalim niya, pero hindi pa rin siya gumalaw. Gulat na gulat si Aproo, at muling ginamit ni Kotaro ang kanyang ninjutsu, redirection, at ang puwersa ng suntok ni Aproo ay ibinalik sa kanya.
dahilan upang maglaho ang kamay nito, kasunod ng buong katawan dahil sa tindi ng pag-atake ni Kotaro. Habang humuhupa ang alikabok, ay nakatayo pa rin si Kotaro at mahinang idineklara, na ayaw niya sa mga naghahari-harian. Pagkatapos talunin si Aproo, ay nanatili siyang nakatayo. Subalit mabigat na ang kanyang mga mata, at unti-unti na siyang nanghina. Kaagad siyang sinalo ni Hairi at niyakap, nagpasalamat ito at sinabing magpahinga na siya. At dahan daw ang pumikit si Kotaro sa kanyang mga bisig. Sa di kalayuan, si Elva ay nakaupo, mahina ngunit napatawa. Namangha siya sa lakas ng paslit na nakatalo sa isa sa 10 demonyo sa isang galaw lamang. Nanlaki ang mata ni Hairi nang makita siyang buhay pa, at agad siyang nilapitan upang gamutin. Subalit pinigilan siya ni Elva, aniya ay wala ng silbi ang gamutin pa siya. Isinaad niya na matagal na siyang nabubuhay. At ngayong nawala na ang lakas niya na nagmumula sa kontratang selyo, ay unti-unti na lamang siyang mabubulok, iyon ang kanyang kapalaran. Inamin niya na samobra ang mga diwata sa pagnanais, at hindi kailanman nila kayang pantayan ang mga elfkin. Hinimok niya si Hairi na magpatuloy, dahil nagsisimula pa lang ang kanilang paglalakbay. Paparating na ang mga humahabol sa kanya, at gagawin ng mga demonkin ang lahat para makuha ang sanggol. Sa kanyang huling lakas, ay inunat ni Elva ang kanyang kamay at nagpakawala ng enerhiya papunta kay Hairi. Aniya na iyon ang kanyang pamamaalam. Pagtingin ni Hairi, ay may suot na siyang bagong sapatos na may pakpak, isang S-rank na kagamitan na tinatawag na fairy boots. Dahil dito ay 3 beses na ang bilis niya, at kaya niyang magpalutang sa ere, at mas mahirap na siyang matunton ng kalaban, at namangha rin siya sa gaan ng kanyang katawan. Pinayuhan siya ni Elva na kung wala na siyang ibang papupuntahan, ay dapat tumungo siya sa malayong silangan ng kagubatan, lampas sa bundok ng Warlord, at magtungo sa Hydrat. Ito na lang ang natitirang lupain sa buong mundo na hindi pa rin nasasakop ng mga demonyo, at patuloy pa rin itong lumalaban sa mga demonkin at nagsisilbing huling kuta ng sangkatauhan. Doon dumarayo ang mga malalakas mula sa iba't ibang sulok ng mundo, at ang kasama niyang batang lalaki, ay maaaring, naputol ang boses ni Elva habang unti-unti nang naglalaho ang kanyang katawan. Pinilit ngumiti ni Hairi at itinama siya, nilinaw niya na hindi lang niya basta kasama si Kotaro. Sapagkat itinuturing niya ito bilang isang kapantay, kaibigan, at miyembro ng kanilang grupo, kagaya ng dating samahan ng Elfkin at Fairykin. Nangako siyang isa sa katuparan niya ang kanilang pangarap, isang mundong mapayapa, kung saan walang nangingibabaw sa iba. Habang naglalaho na ang katawan ni Elva, ay nanambalik sa kanya ang mga alaala ng kanilang kabataan, at dahil dito, ay muling lumitaw ang ngiti sa kanyang muka bago siya tuluyang naglaho. Ang kanyang huling mga salita ay lumutang sa hangin habang naglalaho ang kanyang katawan. Isinaad niya na aabangan niya ang katuparan ng pangako ni Hairi. Nanatiling nakatayo si Hairi, tumutulo ang kanyang luha, habang tahimik na binulungan si Elva ng huling pamamaalam, magpahinga ka na, aking kaibigan. Nagbago ang tagpo, kung saan nakahandusay sa lupa ang isang mata at leeg ni Aproo. Sa isang iglap, ay muling nabuo ang kanyang katawan. Gulat at takot ang bumalot sa kanyang mukha, hindi siya makapaniwalang nabuhay pa siya, napagtanto niyang iyon ay dahil sa kontratang selyo ng Demon King. Bagaman nangangatog at hindi mapakali, ay pilit niyang inintindi kung paanong naitaboy ni Kotaro ang kanyang buong lakas na demonic fist. Ngayon ay sigurado na siya, na hindi ordinaryo ang batang iyon. Biglang isang tinig ang nagsalita sa kanyang isipan, ito ang boses ng Demon King, at may bahid ito ng pagkadismaya. Napasinghap si Aproo at nauutol na tumugon sa takot, nagnanasa na sana ay kaawaan siya. Ipinaalala sa kanya ng Demon Lord kung paano niya ito sinagip nang malapit na siyang mamatay matapos lipulin ng mga humankin ang kanyang angkan, at kung paano niya siya binigyan ng kapangyarihan. Habang nagsasalita, ay unti-unting humihigpit ang kontratang selyo sa kanyang leeg, unti-unti siyang nasasakal. Pinagtawanan siya ng Demon King, tinawag ang kanyang lahi, ang mga Ogrekin, na mahihina at mababang uri. Nakiusap si Aproo na patawarin siya, ipinaalala niya ang mga pagdurusang ibinunga niya sa iba, at nangakong magpapatuloy sa pagsunod sa mga utos ng Demon King, subalit walang pakialam ang Demon King. Di nagtagal, ay tumirik ang kanyang mga mata, bumagsak sa lupa, at ang kanyang katawan ay unti-unting natuyo, nawalan ng buhay. Mula sa isang puno sa tabi niya, ay isang madilim na nilalang ang lumitaw. Isang mababa at malademonyong tawa ang pumuno sa paligid habang idineklara niyang siya na ang kukuha ng lahat ng credit. Siya si Azres, isa rin sa 10 demonyo.
Nagpalit muli ang tagpo, kung saan makikita natin si Hyrie na mabilis na tumatakbo sa kagubatan, at pagdating niya sa isang clearing, ay huminto siya sa gilid ng isang bangin, hingal na hingal. Sa pagitan ng kanyang paghinga, ay sinabi niya kay Kotaro na nakarating na sila. Dahan-daang damilat si Kotaro. Ipinaalam ni Hyrie na nasa Warlord Mountains na sila. Ipinaliwanag niyang dito naglaban noon ang Demon King at ang grupo ng mga bayani, at hanggang ngayon, ay patuloy pa rin ang labanan sa Demon King, araw man o gabi. Ayon sa kanya, tanging ang kabisera ng kaharian, ang Hydra, na nasa kabila ng kabundukan, ang hindi pa naaapektuhan ng impluensya ng mga demonyo. Napaisip si Hyrie, naniniwala siyang patuloy pa sigurong lumalaban si Miria. Binalingan niyang muli si Kotaro, at sinabing ang mga tao ng Hydra ay umaasa sa mga tulad ni Kotaro na malalakas. Muling nagbago ang tagpo, nasa gitna na ng labanan, kung saan nakikipaglaban ang mga mandirigma ng Hydra laban sa mga demonyo. Isang demonyo ang nagreklamo, na anumang dami ng tao ang patayin nila, ay hindi pa rin sila nauubos. Isang mandirigma ang sumigaw pabalik, na kahit ilang demonyo man ang patayin nila, ay hindi pa rin sila nauubos, at umatake siya na puno ng tapang. Sa di kalayuan, ay isang pari ang ginagamot ang isang sugatang mandirigma gamit ang mahika. Hirap man sa paghinga, ay pinilit pa rin magsalita ng sugatan at nagmakaawang magtiis pa, at darating na raw ang tulong. Subalit biglang sumugod ang grupo ng mga demonyo papunta sa pari. Sumigaw sila, layuning patayin ito at pigilan ang kanyang panggagamot. Tumakbo sila papalapit, handang umatake. Subalit bago pa sila makalapit, sa isang iglap, lahat sila ay napugutan. Nagulat ang pari, at nang itaas ang paningin, ay tumambad sa kanya ang isang babae na may hawak na 2 dambuhalang espada, nakatayo sa ibabaw ng mga patay na demonyo. Hindi ba masikip yan? Grabe namang suot yan. Isang malakas na presensya ang pumuno sa paligid, isang mandirigma ang sumigaw sa gulat at tuwa, kilala niya ito. Ang babaeng ito ay si Miria Barbatos, isa sa 4 na dakilang bayani. Tiningnan niya ang mga demonyo nang may matinding pagkasuklam, sinabi niyang hindi niya matiis ang amoy ng mga demonyo, isang baho na gusto niyang burahin, kaya nangako siyang papatayin niya ang bawat isa sa kanila. Napahinto sa takot ang mga demonyo, at isa sa kanila ang tumili, napagtanto niya na ang babae sa harapan niya ay isa sa 4 na bayani, at tinatawag siyang Diyosa ng digmaan, si Miria Barbatos. Walang pag-aatubili sumugod si Miria, pinaghahati ang mga demonyo na parang mga gulay. Muling bumalik ang eksena kay Hyrie, patuloy siyang tumatakbo sa kalupaan. Sa kanyang pagtakbo, ay nadaanan niya mismo si Miria na pinupuksa ang mga demonyo. Biglang napahinto si Miria, naramdaman niya ang kakaibang amoy. May kakaiba sa amoy na ito, isang halimuyak ng dugo na sobra ang tindi. Hindi ito basta amoy lang, tila ba nagmumula mismo ang amoy ng dugo sa kaibuturan ng kaluluwa. Sa sobrang panggigigil, ay sumigaw si Miria, buong akala na isang demonyo ang naaamoy niya. Nangako siyang papatayin ang mga demonyo at hindi papayagang makatakas. Muli siyang tumakbo at hinabol si Hyrie, at nang magkita sila, ay ngumiti si Hyrie at binanggit ang kanyang pangalan. Huminto si Miria, napatingin siya ng mabuti, at sa gulat, ay tinawag si Hyrie sa pangalan nito. Sa kabilang bahagi ng labanan, ay muling lumitaw si Azrael. Mabangis siyang nagsalita, kinumpirma niyang tumakas nga sila Hyrie papunta sa bundok ng Warlord. Tinawag niya itong perpektong lugar ng labanan, tumingin siya sa direksyon ni Kotaro, at napagtanto niya na hindi dapat maliitin si Kotaro. Idineklara niyang ito na ang pagkakataon, upang patayin niya silang lahat, at tumatawang parang demonyo.